Praise God. Malapit na po ang ating year-end Thanksgiving anniversary. 2 weeks from now, mga kapatid. Amen. So, sino po excited? Amen. Magkakaroon tayo ng mga parapol, mga kapatid. Lubay ng Panginoon. Ang first prize ay Mercedes-Benz. Second prize ay Nissan. Nissan Andar. Nissan hindi. Meron din tayong VTEC, mga kapatid. Bicicleta. At Volvo. Ano yung Volvo Locking? Napatawa ko lang kayo. Amen. So ako excited sa ating darating na anniversary, Thanksgiving, year-end. Meron tayong guest speaker from, hindi ko masabi kung from the Philippines or California. Praise God. Meron tayong guest speaker, si David Bernard. So, hindi namin makuha yung kanyang schedule. So, kumuha kami ng medyo malapit-lapit, mga kapatid. So, ang ating national evangelist, si Jordan Pats. Amen. Wala pa tayong nakapaskil eh. Praise God. But, pag-pray po natin yun, tayo po'y, gusto ko lahat tayo ay masaya sa ating anniversary, mga kapatid. Simple lang, pero masaya tayong lahat. Ayun ang mahalaga, di ba? Tayo po'y magkakasama, nag-enjoy, bukod sa presensya ng Panginoon, nag-enjoy sa mga kasama ating mga kapatid. Nag-enjoy ba kayo pagkasama nyo yung kapatid? O naiinis ka? Hindi naman, di ba? Pag nakita, hindi naman. Unti na lang. We always enjoy the presence of God. Mas lalo natin na-enjoy ang presensya ng Panginoon, lalo kapag kasama natin yung ating mga kapatid. Amen. Kaya wag tayong mawawala. Yan. Wala nang pinaka-the best na lugar, panahon, eksena, kung hindi sa presensya ng ating Panginoon. Hindi natin ito'y pagpapalit. Amen. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Now ye are the body of Christ. Tayo po ang katawan ni Kristo. So ang katawan po ni Kristo ay hindi yung sa katawan ni Kristo tatanggapin mo. Hindi yon, mga kapatid. Ang katawan ni Kristo ay ikaw at ako. Tayo mismo. Sabi ni Paul. And members in particular. Let's all close our eyes. Hallelujah. Lord, thank you po sa umagang ito. O God, thank you sa iyong matamis na presensya, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Lord, pangunahan niyo po kami, Panginoon. Here is your body, Panginoon. We present ourselves before you. Hallelujah. Nawa, magampanan po namin ang iyong purpose at ang inyong kalooban dito sa mundong ito bilang inyong extension or the body of Christ. Oh God, help us today to realize this, na kami po ay kumilos ng naayon sa iyong kalooban, and help your servant to preach and to deliver your word this morning. And bless your people also na malaya po naming tanggapin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. We thank you sa iyo lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, malaya tayong bitawan yung ating mga hawak para tayo po ay makapalakpak at malayang makapagpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. At tayo po ay makakaupo sa kanyang presensya, mga kapatid. Praise God. Napansin ba ninyo na ang Bible po ay madalas gumagamit ng mga metaphor, simile,
figures of speech para i-illustrate yung mga para bagang complex na bagay at ito po ay mas lalong mapadali. So, hindi lahat sa Biblia ay literal. Gumagamit ito ng mga figures of speech para mas lalo nating maintindihan at mag-grasp yung meaning ng Scripture. At ang church, for example, ay in-illustrate bilang napakaraming bagay, mga kapatid. Tulad ng isang sanga, vine and branch. Ganon din, ang church ay naitukoy tayo bilang kanyang mga disipulo, ay kinumpare din o hinawig sa tupa at sa shepherd. Nabasa mo na yun, mga kapatid, tulad sa Psalms 23. And then, the church is also called the temple. At ngayong umaga, pag-usapan natin yung church bilang isang katawan. The body. The body of Christ. And we could learn so much about the body. Marami tayong matututunan regarding sa katawan. At tamang-tama, no, siguro, mga kapatid, kasi nagsimula na ang Desyembre, marami na ang kainan, kaya ingatan natin ang ating katawan. Sunod-sunod dyan, mga kapatid, lalo ngayon, papasok na, marami ng mga Christmas party, maraming mga kung ano-ano sa labas, mga kapatid, kahit tayo dito. At we need to be aware of our health in our body. Sino ang mahal ang kanilang katawan? Sino ang tumitingin sa salamin at nag-e-enjoy tingnan ang kanilang katawan na pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon? And you will say, I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Kahit na nakita mo merong butlig sa iyong mukha, at para bagang naubos na ang iyong now showing na, mga kapatid. Okay lang. Dahil alam mo, ito'y kaloob ng ating Panginoon. At para bagang minsan, pag tinitingnan mo yung katawan, ba't parang merong mga umbok-umbok dito sa side? Merong umbok dito, mga kapatid. Pero sabi pa rin, salamat, O Diyos. Dahil pinaghirapan ko to. Kailangan mo rin pagpasalamat minsan yung iyong one pack, mga kapatid. Pinaghirapan mo yan. Hindi lahat meron yan. Salamat sa Diyos at meron tayong katawan. Biyaya at kaloob yan ng ating Panginoon. Amen? At lahat tayo makaka-relate dahil lahat tayo ay may katawan, mga kapatid. Hindi tayo dito lumulutang-lutang ng walang katawan. Lahat tayo ay may katawan. At ang katawan ng ating Panginoon ay dinescribe na bilang tayo. We are the body of Christ. We are to be the body of Jesus Christ in this world. And we are the extension of Jesus Christ in this world. Our mission is to be the body of Christ into the world. Tayo ang katawan at isang malaking karangalan na maging kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. Maging part. At kapag titingnan mo, hindi naman perfect ang iyong katawan, di ba, mga kapatid? May mga onting kapintasan, pero nagpapasalamat ka pa rin. Alam niyo ba, the body is so wonderful. Kapag inisa-isa natin, mga kapatid, nandito ang ating biology teacher, tayo po ay ma-amaze kung paanong kumikilos ang Panginoon through the body. Same thing kung paano po kumikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. We can compare that, mga kapatid. Ilan sa mga bagay na pwede siguro nating makuha regarding sa body. Okay, number one is, na-preach ko na to before 2 weeks ago, is unity. Unity. If you're going to read 1 Corinthians chapter 12, actually yung buong 1 Corinthians, Paul addresses the Corinthian church because of so many issues.
lalo-lalo na sa division. Okay? They were divided in leadership. Merong division sa lawsuits. Nagkakasuhan sila, mga kapatid, sa Corinthian Church. There are divisions over doctrines, mga turo, what to eat and what not to eat. Itong pwedeng kainin, itong kailangang kainin. Meron division over abilities and talents. Kakaroon ng division sa kanilang mga kakayahan. Nagkaroon ng division over giftings and spiritual giftings. Kaya nga ito po ay in-address ni Paul dahil division in the church is an opportunity to teach Christian unity. Inside the room, katulad nito mga kapatid, we are all different. We have different personalities. We have different preferences. Meron tayong iba-ibang view. But we are made one. Tayo ay ipinag-isa. Lahat tayo magkakaiba, mga kapatid, at kahit tingnan mo ang iyong katabi, magpapasalamat ka dahil hindi kayo magkamuka. Paano na lang pagkatingin mo sa katabi mo, kamukha mo siya? Pare-parehas tayo ng mukha, mga kapatid. Ba't mo inagaw yung mukha ko? Bakit magkamukha tayo? Salamat sa Diyos at may sarili kang mukha. Amen. Meron kang iba ka. You are unique. You are unique just like everybody else. Tayo po ay iba. Ayun ang kinagandahan, mga kapatid. We are all different. Meron tayong iba-ibang preference. Ang iba gusto blue, ang iba gusto red, ang iba gusto pink. May iba-iba tayong ugali, mga kapatid. Yung iba ay tahimik, ang iba ay madaldal, ang iba ay loud, ang iba ay mabait, ang iba ay hindi masyadong mabait. Iba-iba tayo, mga kapatid. Pero ang kinagandahan, itong mga kaiba sa atin, iba-iba tayo. And yet, in the body of Christ, we can still work together. As one. Hindi magiging dahilan yung ating uniqueness at ating pagkakaiba-iba para tayo po ay hindi magkasundo. Amen. Gayunpaman, sa ating pagkakaiba, mas lalong doon gumaganda at nag-work together ang body of Christ sa ating mga different talents and abilities. At in-explain niya ni Paul sa 1 Corinthians, sabi niya kasi bakit nagkakaiba, hindi kayo nagkakasundo-sundo? Alam niyo ba na sa ating mga iba-ibang ginagawa, ay doon mas lalong nagkakaroon ng pagkakasundo at unity sa body of Christ. Alam niyo ba, mga kapatid, di ba, katulad niyan, minsan prefer ko na mag-work mag-isa. Di ba, group activity. Mas gusto kong mag-work kaysa meron akong kasama. Kasi para bagang gumugulo yung daigdig. Pero na-realize ko, mga kapatid, na kapag ikaw lang mag-isa, unti lang ang ma-accomplish mo. Unlike pag group activity, marami kayo, mas malaki ang magagawa nyo. And we need to work together. Kailangan pag magkaisa, okay, to accomplish something. The body is so amazing, mga kapatid. Everything is in the right place where it needs to be. Everything is important and everyone is needed. We need each other. We must rely one with another in order to work. Hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi ko kailangan ng kamay. Hindi ko kailangan, mata na ako, hindi ko kailangan ng kamay. Same thing with us. Hindi natin pwedeng masabi sa sarili natin, magaling na ako, hindi ko na siya kailangan. Hindi ko kailangan, hindi ko na kailangan to, hindi ko kailangan to. Kapatid. Hindi pala pwedeng ganun. We must learn to work together as a team para may ma-accomplish. Sometimes we don't want to work with other people kasi nga, parang feeling ko, mas okay pag ako lang mag-isa eh. Pero hindi natin ma-accomplish yung kailangan nating ma-accomplish bilang isang katawan ng ating Panginoon. Siguro sinadya ng Panginoon na talagang magkakaiba tayo and then pinagsama-sama tayo dito. Ang iba dito, taga Ilocos. Ang iba dito, taga Bicol.
Mantakin mo, no? North and South. Ang iba dito, taga Mindanao. Pero bakit tayo nandito magkakasama lahat? Inadya at plinano ng Panginoon na tayo po ay magkakasama dito. And we must learn to work together. Same thing with the body. Ang body, iba-iba yan. Iba-iba sila ng ginagawa at ginagampanan, pero nagkakasundo. Nagkakaisa. Tulad yan, yung father ko, taga Negros. Si mama, taga Jensan. Ako po ay taga Laguna, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano kami nagkita-kita. Pero kakasama kami. And we must learn how to work together. Same thing with the body of Christ. We must learn how to genuinely love the other person. Amen. 1 John 2:9, he that saith he is the light and hateth his brother is in darkness even until now. Ang gustong gawin ng kaaway ay i-divide tayo, mga kapatid, para wala tayong magawa. Pero kailangan nating matutunan, mahalin ang ating kapwa, lalong-lalo na ang ating mga kapatid, kasi wala tayong magagawa kung hindi tayo nagkakaintindihan at hindi tayo nagmamahalan. If you have something against the other person, anong gagawin natin? Kapag meron tayong parang nararamdaman para sa kapwa natin, yung katawan niyan, pag ganyan, may sakit. May sakit ang katawan. So, kailangan mag-heal. Ang katawan ay, gusto niya lagi siyang stable. Lagi siyang magaling. So, kailangan magkasundo. At we must find a way to approach that person in a loving and spiritual way in order to correct. Kasi lahat tayo ay apektado. Huwag nating sabihin na kami lang tong dalawa ng kapatid ko. No. Apektado yung buong katawan. Kapag merong nangyayari, mga kapatid, buong katawan ay apektado. Apektado yan. Amen? At tingnan nyo, no, mga kapatid, minsan, ang dami nating napupuna. Sino dito mahilig mamuna? Dami nating nakikita, mga kapatid. Ba't kaya siya ganito? Ba't kaya siya ganito? Gusto ko siya ganito, gusto ko siya ganito. Never realizing, baka ikaw yung... Okay lang ba doon? Amen. Yes, yes, yes. Never realizing na ikaw pala yung problema. Ang feeling mo yung iba yung may problema. At puro ka turo, at sabi nga nila, kapag nagturo ka, ang balik sa'yo ay... Ilan yung bumalik? Basta yun. Mas marami yung bumabalik. We must learn how to work together. Alam niyo ginagawa ng katawan, mga kapatid, pag nasugatan? Pag nasugatan ng katawan, yung pag nagkasugat, di ba ang ginagawa ng dugo? Bigla sila nagtipon-tipon doon upang makover yung sugat at pagtakpan, at para biglang gumaling, para gumaling ang katawan. Hallelujah, nag-work together para hindi mas lalong dumugo kasi ang buong katawan na magsasuffer. Same thing with us, mga kapatid. Kapag merong nasugatan, hallelujah, tayo po ay magsasama-sama. At i-cover natin kung ano man yung nasugatan at nasaktan, hallelujah, para po ito ay mas lalo at mabilis gumaling. Hindi po hayaan natin na ito po ay manatiling sugat at sugatan. Amen? We must learn how to do it. We must unite ourselves. Kasama nga tayo dito. Pinagsama-sama tayo dito ng Panginoon, tapos hindi pa tayo magkasundo. Kailangan matutunan nating magkasundo. Amen? Amen. Thank you, Lord. Unity. Pangalawa is health is wealth. The body reminds us of how well we do to take care of ourselves. Ito yung madalas kong prayer sa mga nagbe-birthday, mga kapatid. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things. Ito yung mga prayer ko sa may birthday celebrator ngayong buwan.
December. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Ang ganda, no? Na ikaw po ay mamayagpag sa lahat ng bagay at magkaroon ng magandang kalusugan. Health is wealth. Habang ang iyong kaluluwa ay nagpa-prosper din. Ang unhealthy body ay hindi maganda. Pag ikaw po ay nagkasakit, ikaw po ay walang magawa at nahirapan kang kumilos at hindi mo magawa yung kailangan mong gawin. The body of Christ, mga kapatid, ay hindi po ng katawan ay gumagawa siya ng paraan para ito po ay mapagaling. So merong mga parts ng body na lumalaban. So ayun yung kanilang trabaho. Okay, if the natural body does this, how much should the body of Christ also do it? At nalaman ko, mga kapatid, na yung katawan pala ay gusto niyang i-recycle yung kanyang sarili. Yung mga cells, so laging merong bagong cells. No, nagre-renew siya yung dugo natin. Nagre-renew siya yung ating balat. Nagre-renew siya. So same thing with us, mga kapatid, as the body, kailangan pala nagre-renew rin tayo sa Panginoon. Kumbaga parang kung paano ang katawan natin ay gustong laging may bago, same thing sa ating spiritual life as a body of Christ. We must renew ourselves, hallelujah, in the presence of the Lord, kasama yung ating mga kapatid. Kapag merong mga kailangang ayusin at i-renew, kailangan po itong maayos at ma-renew, mga kapatid. Amen? Are you still with me? Amen. Pangatlong bagay na natutunan ko, unity, health is wealth, na ang kalusugan po ay napakalaga, na kailangan po ng katawan na gumalaw. Kailangan ng katawan gumalaw. Useless ang katawan kapag hindi po ito gumagalaw. At design ang katawan na gumalaw. We are given a body not to be a liability. Payag ka, mga kapatid, binigyan ka ng katawan para maging liability, pabigat. Yung katawan mo, na imbis na makatulong at makagawa ng isang bagay na maganda at ma-accomplish yung purpose, ay hindi mo nagagawa. Mahirap ata kapag ang iyong katawan ay hindi sumusunod sa iyong nais. The body should serve its purpose. Ito po ay ang pagkilos. Sabihin natin, galaw-galaw. Galaw-galaw. Galaw-galaw? Amen. Baka. Para hindi madali pumanaw. Amen. So, kailangan pala natin kumilos. And sometimes, napansin nyo, kapag ikaw po ay nagsimulang kumilos, parang gusto mo ng tuloy-tuloy. Pero kapag ikaw po ay nagsimulang humiga, tuloy-tuloy na rin. Nakatamad ng bumangon at gumalaw. Pero pag nasimulan mo, di ba? Una sa isip pa lang gusto ko maglinis, pero tinatamad ako. Tapos yung sinimulan mo lang maglinis, kahit unti-unti lang ba? Basta nasimulan mo, di mo na tandaan, di mo na na-realize, ang dami mo na palang nagagawa. Parang nagtutuloy-tuloy na siya. Pero pansinin nyo rin, mga kapatid, kapag ikaw ay humawak ng cellphone, at ito po ay iyong binuksan,
At sasabihin mo, saglit lang, onti lang. And then, hindi mo na na-realize, isang oras ka na rin, mga kapatid. Nagaganon-ganoon. Di ba? Parang madaling mahook yung katawan. At siguro lahat tayo karelate din dito, no? Sabihin mo, iglip muna ako mga 5 minutes. 5 minutes. Pagka higa mo, 5 minutes, mga kapatid, siguro 2 minutes pa uli. Siguro mga 10 minutes pa. Tapos bumangon ka, ay naku, late na pala ako sa devotion. Sunday pala yun, mga kapatid. Kasi masarap matulog pag Sunday, no? Bakit kaya sa lahat ng araw, ang pinakamasarap magpahinga, linggo. Pero wala nang pinakamasarap magpahinga, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga ng aking lola, mga kapatid, may sakit siya, may sakit ako, hindi ko naman nire-recommend na gawin niyo to, pero kung gusto niyo, gawin niyo rin, mga kapatid. Pero sabi niya, ganito, may sakit ako, pag nasa bahay ako, may sakit ako. Pag pumunta ako sa church, may sakit din ako. So, sa church na lang ako. Grabe yung kanyang conviction, no, mga kapatid. So, ang point doon is, gagawin niyo yung paraan para makadalo sa church. Makasama yung mga kapatiran. We need to move. At kapag minsan, kailangan lang pala nating simulan. Kaya pala wala tayong nagagawa kasi hindi natin sinisimulan. Yung matagal na nasa isip natin, hindi natin magawa-gawa kasi hindi natin sinisimulan. All it takes is just one small step. Isang maliit na hakbang lang. At kapag nasimulan natin yun, ay, teka, parang pwede pala. At unti-unti na. Unti-unti, daan-daan, mga kapatid, meron na tayong nagagawa. Same thing sa pag-approach sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa pag-spread ng Word of God. Minsan, kailangan lang pala nating simulan. At na-realize natin, oy, ganun lang pala. Kaya lang kasi, di ba, minsan, dami nating iniisip at ang dami-dami nating pinaplano. Minsan pala, pag nagutos si Lord, hindi na natin kailangan magplano. Kasi nasa plano niya na. Ang kailangan na lang natin gawin ay sumunod. At minsan yung pagsunod ay napakahirap dahil ang dami-dami nating iniisip at pinaplano na kapag plinano natin, kailangan ganito, yung pala gusto lang ni Lord, sige, kailangan mo lang ng unting lakad at simulan mo lang. Ganun pala minsan, kailangan nating kumilos. Minsan, kailangan nating kumilos. Kahit dito lang sa church. Yung hindi sanay magpuri, mga kapatid. Yung hirap pa magtaas ng kamay. Yung hirap tumalon, mga kapatid, at hirap sumigaw kasi daming nakatingin. Alam nyo, yung pwede lang makabreak dyan, simulan mo lang. Simulan mo lang siya. At na-realize mo, mga kapatid, kapag sinimulan mo na, tuloy-tuloy na siya. Kumbaga parang, nasa akin lang pala. Ang dami ko kasing iniisip eh. Baka ako, anong isipin ng katabi ko? Baka hindi naman ako talaga ganito, hindi normal sa akin to. Pero na-realize mo, pag simulan mo ng magtaas ng kamay, simulan mo ng pumalakpak, simulan mo ng magpuri sa ating Panginoon, hindi mo na siya mawala sa'yo. Nagiging bahagi na siya ng buhay mo. Kaya I challenge you, mga kapatid, kapag hindi ka pa nagpupuri sa ating Panginoon every Sunday, simulan mo nang gawin. Kasi, hallelujah, pagdating natin sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri lamang at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Madali lang naman pumalakpak eh. Gaano ba kahirap pumalakpak, mga kapatid? Palakpak nga tayo lahat. Gaano ba kahirap pagtaas ng kamay? Taas natin kamay, natin lahat. Iwagaway. Gaano kahirap magsalita ng praise the Lord? Praise the Lord! Sabihin natin, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Ba't kaya pag nagpapano, laging yung tatlong word na yan, no? Praise the Lord, hallelujah, amen. Anyway. Pero, madali siya gawin, di ba, mga kapatid? At itong maganda, hindi out of order ang pagpupuri sa ating Panginoon. Kapag nasa loob ka ng church, walang pipigil sa'yo. Walang magsasabi, bawal yan. Hindi out of order kailanman ang mag-praise and worship sa ating dakilang Panginoon. Hindi out of order na pumalakpak at magingay anytime of the service.
Hindi out of order na magtaas ng kamay, sumigaw ng hallelujah sa loob ng service. Siguro sa ibang lugar, pwede ka sabihin, uy, ang ingay mo naman. Bawal yan. Alam nyo, mapalad pa tayo dito sa Pilipinas. Hindi pa pinagbabawal ang ating pagsama-sama bilang church and body of our Lord Jesus Christ. At malaya pa rin tayo makapagpuri sa ating Panginoon. Kaya anytime na mayroong sumigaw dito bigla, Amen! Hallelujah! Wala nang magugulat. Kasi alam natin tayo po ay nagpupuri para sa Kanya. Alam niyo ang kagulat-gulat? Kapag nanatili tayong tahimik, hallelujah, at walang ginagawa, sabihin natin, buhay pa ba itong mga taong to? O mga patay na ito? Nasa loob ba ako ng ref? Hallelujah. Nandito ba talaga si Jesus Christ? Kasi ang alam ko, mga kapatid, last time na I check, every time na kung saan nandoon si Jesus Christ, ay laging merong pag-iingay. At laging merong pagpupuri, mga kapatid. Kapag tahimik tayo at papahinga, mga kapatid, baka may sakit ang katawan. At nanlalamig. Amen. Kailangan gisingin ang mga ugat na hindi nahimlay. Kailangan nang mag-exercise. Kailangan alam nyo, pag nasana yung katawan na hindi gumagalaw, hindi na siya gagalaw. So, kailangan mag-exercise. Kailangan galaw-galaw din paminsan-minsan. Sino dito mahilig mag-exercise? Mahal nyo ba ang inyong katawan, mga kapatid? Inaalagaan natin ating katawan. Bukod sa exercise, magandang kalusugan. Vitamins, every day. Healthy mind, healthy body. Magkakasama yan eh. Sabi ng Bible, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng healthy body, soul, and spirit. Kakasama siya, mga kapatid. So, total wellness. Total wellness. Maganda, di ba? Pag maganda ang iyong pakiramdam. Pag magandang yung pakiramdam, parang bagang everything is peaceful, everything is alright, everything is okay. Ikaw po ay may kagalakan sa iyong puso. Ayan po kalooban ng Panginoon. Amen. Di ba? Pero pag ikaw ay nagkasakit, ikaw po ay nalulungkot, ikaw ay na-depress, mga kapatid. Di ba? Para bagang hindi ka na makakilos at hindi ka na makamove forward sa nais ni Lord. Ang body po ang katawan ng ating Panginoon, gusto ng Panginoon tayo po ay maging healthy lagi para magawa po at ma-accomplish ang purpose natin bilang magkakapatid. Healthy ba tayo? Healthy ba ang body of church? Amen. Hallelujah. Hindi nagiging healthy kapag merong hindi pagkakasundo. Kailangan nating maging healthy sa pagpupuri, sa pagbibigay, Amen. sa paghahayo, Amen. sa pagsamba. Amen. How beautiful are the feet of those who bring good tidings of peace. Kailangan nating kumilos. Sa mga hindi pa nasubukang magbigay, natatakot magbigay, kasi baka mawalan sila. Always remember na lahat ng resources natin ay nagmumula sa ating Panginoon. We cannot outgive God. At kapag nasanay tayo sa pagbibigay, mga kapatid, ay mas lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Praise God. Sabi ko nga, no, mga kapatid, bira ako magturo sa pagbibigay. Hindi ako masyado sa pagbibigay, mga kapatid. Kasi andyan naman si Brother Billy para magturo doon. Thank you, Lord. Kasi baka magbago tingin nyo sa akin. Eh. Pastor talaga, puro na lang hingi. Daming hinihingi. May birthday na, may ano pa. Amen. So, minsan sabi ko nga, boss, bawasan nga natin yung paghihingi natin kasi baka magkasakit tong mga to. Kasi papansin ko, mga kapatid, yung pag daming hingi, ang dami ring may sakit. Oo. Nagkakasakit sila bigla nang hindi ko alam, mga kapatid. So, ganun pala yun. So, sige, para mabawas-bawasan yung sakit. Amen. Pero, gusto ko sabihin na mayroong blessing sa pagbibigay. If we realize na ang ating
mga bagay dito sa mundo, hindi naman talaga sa atin. Amen. Ito po ay galing sa Panginoon. Ang ating pagbibigay ay hindi obligado, kundi it becomes an act of worship. Amen. Yung pagbigay dun sa galaw-galaw yun, mga kapatid. Kailangan natin gumalaw, humakbang. So tayo, dito yung ating offering, di ba? Talagang forward. At sabi ko, pag magbigay, siguro kapag magturo tayo, Brother Billy, ng giving, ang pinaka-best time na magturo ng giving ay hindi January, hindi rin February at March. Ang pinakamagandang pagturo ng giving ay December. December. Tama-tama, December ngayon. Wala. So kasi, pag nagturo tayo ng daming gastos, baliwala yung ating turo. Kasi baka wala rin silang mabigay. Pero turo tayo December, mga kapatid. Meron silang mabibigay. At cheerfully giving. Amen. Sino dito masaya nagbibigay? Amen. So, expect natin baka every December ang ating teaching about giving. Okay na yon. That's sa isang taon, isang beses lang. Praise God. Pero kapag God loveth a cheerful giver. Amen. Ba't ba tayo napunta sa giving? Okay, sa paghahayo. How beautiful are the feet of those who bring good tidings of peace. Merong iba-ibang klase ng hayo, mga kapatid. Merong personal na hayo. Merong hayo na grupo. Merong hayo na dalawa lang kayo, mga kapatid. Merong hayo na ikaw lang mag-isa. Lahat ng yun ay kailangan ng katawan. At lahat ng yun nagde-benefit din sa atin. Kamusta po yung ating mga personal evangelism? Kamusta po yung ating mga nakakausap na personal na mga tao? Mga namimit lang natin. If we are doing that, we are doing yung ating part bilang bahagi ng ating Panginoon. Hindi kailangan na nakikita tayo ng iba. Hindi kailangan na ikaw po ay sobrang matured para magkaroon ng personal evangelism. Sino dito ang bahagi ng kanilang buhay ang personal evangelism? Naging bahagi ng kanilang buhay. I mean, sa prayer pa lang, sa pagkagising sa umaga, sasabihin na nila, Lord, dali mo kami sa tamang tao. At kung ano ang aming sasabihin para makausap namin ito. Kasi bahagi na siya ng buhay mo. You're always looking forward bilang body ng ating Panginoon na meron ka makausap na tao. At hindi kailangan na scripture ka agad. Hindi maging ano ka lang, daluyan ka lang ng channel, ng biyaya ng ating Panginoon. Then na-realize natin, na-realize mo na kapag maging bahagi ito, nagfa-function ka bilang member ng katawan ng ating Panginoon. Personal evangelism. Mare, kamusta? Hindi lahat ng kamusta ng Mare ay may kasunod. Minsan, ang iba ay para magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi hindi natin alam ang buhay, mga kapatid. Mamaya, yung mga kinakausap nating kapitbahay, di natin alam, baka kunin na ni Lord. Diba? So, maganda na kahit sino, na as much as possible, kung meron tayong makilala, makausap, friends natin, kaklasmate natin, nawa ang lumabas sa ating mga bibig ay salita ng ating Panginoon. Hindi yung puro kalokohan, mga kapatid. Madalas pag nagtipon-tipon, usap-usap, marites, sino yung bagong naghiwalayan ngayon, ganyan mga usap-usap, mga di ba? Alam na lang. Ayan ang pinag-usapan. Hiwalayan. Pero ang magandang bagay doon, kapag may mga bagong issue, mga kapatid, at yung mga issue na naririnig natin, pwede natin yung gawing parang daan para i-connect sa Word of God. Diba ba? Alam nyo, yung mga hiwalayan na yan, sa mundo, walang forever. Pero kay Lord, may forever. Na-connect mo bigla, di ba? Kailangan natin i-divert minsan ang ating atensyon sa mas importante at mas mahalagang bagay.
Hallelujah. Kapag merong mga pag-usap-usapan, kahit sa classroom, mga kapatid, be a channel of God's blessing and God's glory. Yes, amen. Hallelujah. Yes, mahirap kapag tayo po'y nasa labas. Hallelujah. Para mag-function bilang body of Jesus Christ. Pero we could do our part. Hallelujah. Minsan madadala ka sa mga issue at minsan hindi mo nagagawa yung kailangan mo sabihin. Pero we need to be aware of God's presence always. Ang ibig sabihin niyan, you are walking in the Spirit. If you are aware na ang Panginoon ay nasa iyo, kahit saan ka magpunta, you will be careful of what you are saying and what you are doing. Na dapat maging channel ako ng blessing. Kapag maraming issue sa world, merong mas magandang gospel. Ang mga tao kasi mahilig sa mga bali-balita eh. Balita, anong latest? Tapos may mga exam pa yan, mga kapatid. Tapos yung mga exam, kayang sagutin yan. Grabe talaga. Pa-examine nga natin ang Matthew, Mark, Luke dyan. Tingnan natin kung memorize yung mga sagot, mga kapatid. Pero yung Bible verse, hindi memorize. Yung books of the Bible, hindi ka memorize. Pero yung Katniel, memorize, mga kapatid. Napakagaling. So, kaya natin mag-memorize ng mga bagay na yon, ibig sabihin, kaya rin natin kabisaduhin at i-memorize ang Word of God. Ang Scripture, mga kapatid. Amen? Galaw-galaw tayo. Gumilos tayo bilang katawan ng ating Panginoon. And lastly, bago tayo magtapos, I want to remind us that we are the body, we are the temple of the Holy Ghost. Bilang body ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay templo ng Espiritu Santo. Tayo po bilang katawan, ayaw natin na bukod sa unhealthy tayo, mga kapatid, gusto natin na maging maayos lagi ang ating itsura. Tama ba? Maging malinis. Sino dito ang naliligo bago pumunta sa church? Tama, amen. Naliligo tayo, na? Kasi malamig. Gusto natin laging presentable at malinis. Lalo na pag nandiyan yung crush pa, di ba? Siyempre, lahat gagawin mo para, mga kapatid. So, sabi ng Bible, we are to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Why? Because it is our reasonable service. Ang paraan ng katawan para malinis, tubig. Kini-cleanse tayo. Ang paraan ng Panginoon, para malinis po ang spiritual, it is through the Word of God. Sanctify them through your Word. Sanctify them through your Word. At ang sabi ng Word of God, water represents the Holy Spirit or the Holy Ghost. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We need to always be filled with the Holy Spirit para tayo po ay manatiling malinis. Kasi kapag tayo po ay lumabas, nandiyan lagi yung mga dumi ng sanlibutan. Nadudumihan tayo eh. Nababayiran tayo. Kailangan nating maglinis. Sino dito araw-araw naliligo, mga kapatid? Yung mga thrice a week lang. What? Amen? Amen. Once a week, mga kapatid. Once a week lang naliligo. Sunday lang. Sunday lang, kasi Sunday lang siya lumalabas ng bahay. The rest of the week, hindi nalabas. Kung ang katawan natin ay lililinis natin every day, anong itsura ng katawan nating spiritual kung ito po ay hindi naliligo? Anong itsura nun, mga kapatid? Once a year lang naliligo. Ipon na yung libag. Ang baho na, mga kapatid. We need to be filled always with the Holy Spirit. Kailangan po natin ang kanyang salita. Kailangan po natin ating Panginoon, Lord, cleanse us. Ang daming alam mo mga bagay na dumudumi sa ating isipan, sa libutang ito, sa ating pakikisalamuha sa kapwa natin, sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat tao.
And there are times na tayo po'y nakagawa ng mali at nakagawa ng kasalanan, mga kapatid. Reminder lang to, Lord, we need you. We need you every single day. Kailangan natin Panginoon. Hindi tayo mabuhay kung wala siya. And bilang Christian, it is part of our walk with God to talk with Him every day. Kausap natin siya. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Ano na lang ang mangyayari sa katawan? Isipin nyo kung ang ulo, ang katawan ay hindi sumusunod sa ulo. May sariling desisyon yung katawan. Hindi siya sumusunod sa ulo. The Bible says, Jesus Christ is the head. And we are the body. We are members of the body of Christ. Isipin nyo na lang mga kapatid, kung si Jesus Christ, ang body hindi sumusunod, walang ma-accomplish talaga. We need to work together. We need to present ourselves before God as a living sacrifice para tayo po ay magawa, ma-accomplish ang purpose natin bilang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng aking intro kanina, we are an extension of Jesus Christ in this world. Ang prayer ng Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung plano ng Panginoon na mangyari, gagawin niya through us. His body. At gusto ng Panginoon, ang kanyang body ay sanctified, glorified, sanctified, malinis. Kasi ito po yung kanyang bride. We must maintain it. Sa loob ng church, mga kapatid, we need to do our best para tayo po ay manatiling kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yung ating mga ginagawa dito, Lord, ito ba ay kalugod-lugod sa iyong harapan? We as members of the body. Are you glad you are part of the body of Christ? Naisip ba natin na, Lord, kami po ay napakapalad na maging bahagi? Sino ba kami, Panginoon, para maging bahagi ng iyong katawan? Nawa, magawa namin yung aming part. Ayakong maiwan, mga kapatid. Ayakong maiwan na hindi ko nagagawa yung aking bahagi bilang katawan ng ating Panginoon. Same thing with you, mga kapatid. I need you. Hindi pwede na gumagawa ang isa tapos yung isa ay nanonood lang, mga kapatid. We must work together. Magkasundo tayo, magkaisa tayo for the purpose of doing what the body is meant to be. Tayo lahat ay tatayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. What an honor and privilege to be